Magandang araw muli mga ka-breastfeeding kay ganda! Welcome to our second episode. I'm Mami Kai and I'm your host for today. And in today's session, we're diving into experiences and truths of breastfeeding with the help of our experts. So this episode is called Alamin Kay Eksperto, Katotohanan sa Breastfeeding. So here we aim to provide clarity, enlightenment to common concerns and dilemmas and highlight, of course, the importance of support in the breastfeeding journey. So let's welcome our expert for today's episode, Doc Catherine. So Doc Catherine is one of our pediatrician, also a breastfeeding advocate, and of course, chairman po ng ating Mother Baby Friendly initiative of the hospital. And of course, our second expert for today, si Doc Sally. Ayan, si Doc Sally is one of our residents and currently the chief resident of the OBGYN. Also a mom of 3 and an experienced breastfeeding mom also. And then of course, our third expert for today, hi Doc Reg. Yan, si Doc Reg is also a resident of OBGYN and a mom of 2. And again, an experienced breastfeeding mom. Thank you for joining us today, my dear experts. So, bago po natin simulan, meron muna tayong konting activity. So, naghanap kami ng mga questions from our breastfeeding club Facebook page. So, una, sabi po dito, from an anonymous mommy, hello, good day po. Yan. I'm a breastfeeding mama and I need help po. Malapit na po akong bumalik sa work. Pero gusto ko pa din i-continue yung pag-breastfeed ko kay baby. If mag-pump ako ng milk, how po yung storage ng milk? Thank you and hoping po sana makasagot kayo. Si Doc Cathy. Sige. Maganda yung plano mo na i-continue yung breastfeeding. Kahit na nagtatrabaho, pwedeng-pwede yon na gawin ng isang mommy. Pag magpa-pump ka ng milk, ang proper storage na syempre dapat malinis yung mga gagamitin mo, no? Maghuhugas ng kamay. And then, pag nag-store ka, dapat ilalagay mo yung na-pump mo na gatas sa freezer. Pag sa 2-door na refrigerator, magtatagal ang gatas mo ng up to 6 months. Pero kapag thaw mo na siya o naibaba mo na siya sa ref, pwede ito magtagal ng 24 hours. Pero kapag nailabas mo na siya sa room temperature, mga 2 oras lang dapat makonsume na ni baby yung gatas. Si Doc Sally, baka meron pong gustong idagdag? Sabi na dito ko lahat eh. Check particles din, diba, Doc? Tama ba? O Doc, pero meron ba kayong common na gustong sabihin sa mga mommies yung na mga pwede insulated, sa bote, pwede sa garapon, ano po ba? Additional yung mga insulated bags, di ba, Doc? Like, pwedeng yung pag-transport, like, for example, nandito ka sa hospital, pwede mong ilagay sa pwede mo siyang ilagay sa insulated bag, then you can send it to your baby na. Or 30 minutes? To 1 hour? Pwede naman. Importante yung pag-travel, no, na kailangan nasa loob pa rin siya ng malamig na compartment, yan. So, dapat kailangan talaga nakaplan din siya. Ayan. Pwede pa bang i-add yung protected yung breastfeeding kasi ng law. So, kahit nagtatrabaho ka, meron kang breaks na para bigyan ka ng time para mag-pump ng gatas mo, ma-continue yung breastfeeding mo. So, sa every office, no, or every workplace, meron dapat na isang designated na lugar na malinis, na may available na ref, na kung saan pwede kang mag-pump. So, yun po yung Doc, yung RA 10028. Tama. So, that is the breastfeeding in the workplace, no, na dapat lahat ng mga breastfeeding mommies na nag-work, na gustong mag-breastfeed, even if they are working. So, kailangan meron silang, merong provision yung hospital or yung institution kung saan sila nag-work na they can, have time, they can have breastfeeding time for lactation or pag-pump ng milk. Eto, Doc, question number 2. Galing pa din to sa sa Breastfeeding Club Facebook page. May question po ako, pwede po ba ang tandem breastfeeding sa aking newborn and 2-year-old? How about Doc Reg?
Actually, yes. Pwede naman talagang mag-tandem ang newborn and 2-year-old na toddler. Pero syempre, we need to prioritize pa rin yung newborn. Kasi mas kailangan nila ng nutrition from the mother. And the 2-year-old naman din kasi, since they're already into solid food, so mas kailangan yung newborn ng breast milk. Usually, Doc, di ba, breastfeeding exclusively for the first 6 months. Priority mo talaga yung newborn. And si toddler, kumakain naman na siya ng solid. Pero so, syempre, you can still give pa rin naman dun sa Yes. 2-year-old. For bonding. Bonding pa din yun. So, how about Doc? Ganun din. So, yung newborn pa rin. So, kung mag-feed si mommy, syempre, uunahin muna yung newborn baby niya. So, mag-feed siya muna kay newborn. And Okay, then, Doc, pwedeng sabay. si baby. Pwede naman, kung nasa right naman si newborn, nasa left si baby. Yung toddler niya nasa left. Nakadikit pa din si si toddler. Kasi yun naman ang gusto niya, di ba? Yung halo yung hawak kay mommy. 2 years old, diba? Parang gusto din nila kahit attached pa din kay mommy. Sally kasi alam mo. Magkabilaan ba? Magkabilaan. Kaya ni Doc Sally yun. Breastfeeding pa din. Agree naman ako sa kanila na dapat talaga i-prioritize natin yung newborn kasi mayroon namang ibang source of nutrition yung toddler. Correct. Ayan. So, huwag mag-aalangan ang mga mommies kung merong silang toddler versus newborn. So, priority lang. Priority lang yung newborn. Pero pwede pa rin naman i-breastfeed si toddler kasi ang source doon is yung bond. Kailangan niya pag-admit mo. Pangatlong mommy naman to from the breastfeeding group din. Yung baby ko po kasi kapag matutulog na kami, pinapadede ko muna siya and burp. Kaso pag gihiga na kami, nagigising siya, kaya ginagawa ko po, pinapadede ko na lang ulit para siya makatulog. Kaso hindi na ako bumabangon. So hindi na pala siya bumabangon para i-burp ulit si baby. Pero si baby ay 6 months old na daw. Yan. Okay lang po ba ito? Ang worry ko po kasi baka mapasama kasi hindi napapaburp si baby. Concern ko lang baka pumunta yung gatas daw po sa baga. So, bali yung baby naman ni mommy number 3, na siya, 6 months old na. So, pag 6 months old na yung baby, syempre yung growth and development niya, mas mature na. So, at 6 months, maganda na yung head control, nakakapag-turn na sila side to side. So, mas hindi naman, yung risk yung pumunta sa baga, yung gatas, kapag hindi nababurp si baby. Si Doc Raj naman. And then also, for 6 months then, and specifically for breastfeeding, compared with yung ibang mode of parang feeding, no? Mas less air ang nasa-swallow ng babies with breastfeeding. So, mas nare-lessen din yung parang magsuka sila or maano yung maging irritable yung stomach nila or yung tiyan nila. Kasi yung tiyan nila, Doc, mas develop na. Mas Oo, mas kaya na mag-adapt sa feeding. And then yung isa din ang magandang reason to bakit okay din ang breastfeeding, no? Mas less ang air na nasa-swallow nila. Ayun, para ma-avoid naman natin yung tabag kay baby, andyan naman si daddy, na pwede naman nating ibigay kay daddy si baby para ipa-burp. Kasi dalawa naman kayo dyan di ba? Katapos ko magpadede, ibigay kayo muna kay daddy kung ayaw mo na bumangon. Para makatulog din para makatulog din si mami. For the next breastfeeding para mas session. madaling gatas pang ma-provide si mami kay baby. Di ba? Okay, so pang-apat po na tanong ulit. Sabi dito, hi mga mommies, tanong ko lang po, palen po kasi yung dede ko. So, ibig sabihin, palen hindi pantay or mas malaki yung isa, mas maliit yung isa. May babalik ko pa po ba yung dating dede ko? Kati? Syempre, normally sa babae, hindi naman talaga pantay ang breast. So, kahit naman hindi pa buntis, meron talagang isang breast na pwedeng mas malaki doon sa isa. Lalo na kung nagbe-breastfeeding ka. So, during breastfeeding lang, just make sure na pag nag-feed, syempre alternate breasts. Yung if-feed, may mga babies naman, may mga certain preferences sila or mas comfortable sila sa isang breast than the other. So, naturally, pwede talagang hindi normal lang yun, na hindi magpantay yung size ng breast.
Okay po, Doc. Kaya sa mga mami dyan, it's okay na minsan hindi pantay yung natin after nung magpadede. Kasi normal lang yun. As a mom, ibig sabihin lang yun, nagiging mabuti tayong ina sa ating mga anak. It's part of being a mommy. How about Doc Reg? May dadagdag ka ba? Yeah, actually, I agree with Doc Sally. Kasi parang even if hindi na rin talaga siya maging pantay or hindi na siya katulad ng dati, we should be proud, no? Kasi we're giving nutrition to our babies. Okay, sabi naman dito, Doc, anong masasabi niyo regarding sa donation of breast milk? Ayan, marami po kasing nag-a-ask for donor milk. Yung iba naman po ay binibenta yung breast milk nila. Sa akin naman, yung donation ng breast milk is very good. Especially if kung yung mommy may oversupply ng milk. So, marami siyang napoproduce na gatas. Yung sobra na hindi nagagamit ng baby niya, maganda na idodonate niya yun. Kasi maraming babies ang matutulungan niya with that donor milk. Para doon naman sa mga nagtatanong kung safe yung mga nagdo-donate na idodonate na gatas para doon sa baby. Well, okay lang naman yun ipadede sa baby mo. As long as like, galing yun sa trusted na milk bank, or kakilala mo talaga yung magdo-donate sa'yo. Like mga relative, minsan may kasabayan kang mga aunties dyan or na kakapanganak lang din. Dito okay lang, safe lang din naman eh. Dito naman sa hospital, based on my experience, may isang mommy na nanganak dito sa atin, tapos wala talaga siyang gatas na ma-produce. So, ako, during that time, kakapanganak ko lang din. So, nag-offer ako dun sa mommy kung okay lang sa kanya, napadede ko yung baby. Kukunin mo yung consent niya. So, consent naman si mommy. And then, noon, dinalak si baby, pinadede ko. Then, napusog si baby, tumigil siyang umiyak. Happy sila para. So, yun. Buti hindi kayo hinabang ni mami daw kasi nasa yung baby ko. Nakausla yung baby ko, pinadede ng ibang mami. Ikaw, Mami Sure, Reg. breast milk pa rin kasi talagang healthy pa rin talaga yun for the baby, lalo na sa mga newborn. And everything naman, especially sa mga milk banks, meron namang process yun, no, na parang they go, parang mga forms or parang certain interview, yung mga current conditions, health conditions, or if they're taking any medications. So, I think pag mga ganun, breast milk pa din talaga, diba? So, may mga donors tayo. So, yung mga concern doon sa mga binibenta yung milk nila, di ba? Syempre, kung kukuha ka ng milk, syempre, dapat doon sa trusted mo. Like sinabi ni Dr. Sally, trusted mo, like relative mo or kaibigan mo. Or kung talagang bibili ka ng milk, dapat pumili ka doon sa mga trusted source mo. Yung mga certified na mga milk banks. Marami ng mga milk banks na yun around sa mga, yung nearest milk bank mo around your area. So, pag sa milk bank naman, sure tayo na magiging very safe yung milk na makukuha natin from them kasi may mga process yun na sinabi ni Dr. Reg na may mga interviews yun pag nag-donate, diba ini-interview yung donor kung may mga certain na sakit, may mga iniinom na gamot. And then yung milk pa is pinoprocess, pinapasteurize para maging safe doon sa mga babies na makakatanggap ng gatas. Kasi alam naman natin, hindi naman lahat ng mommies able to provide. So, especially yung mga babies na nasa NICU, yung mga preterm na talagang kailangan ng breast milk. Tapos kung kunwari talagang may sakit ang mommy or unfortunately, sometimes maagang naghihiwalay sila sa babies nila. So, doon tayo sa mga mga certified na mga milk banks. Kami na rin mga mommies ngayon na parang na sila, no, parang if they parang meron silang oversupply of milk, nagdo-donate na rin talaga sila ng common na siya yun. kaya sa mga viewers natin ngayon, encourage natin na mag-donate ng mga milk. Sa mga mommies talaga yung sobra-sobra, i-store nyo lang sa freezer kasi naglalast naman yan ng 6 months. Maraming makakatulong sa mga babies. Yes. Importante lang talaga din po yung source. Kilala mo So, siya. mag-ingat safe. kayo. Like, yung mga nagbebenta na hindi nyo alam kung saan galing. Tapos, magbebenta na lang sila. Mag-iingat kayo sa mga ganon. Yung mga, iba sa mga FB market. Baka mamaya sa mga FB marketplace, mga ganyan. May mga nagbebenta. So, mag-iingat kayo sa ganon. Kasi hindi nyo Kailangan alam. kilitasin, Doc. Oo. Kung ano yung pinanggalingan ng gatas na yun.
talk about naman daw yung first few days of life ni mommy and ni baby, no, after delivery. So, common sa mga mommies yung parang sinasabi nila na hindi sapat yung gatas nila kasi si baby parang hindi siya tumitigil na maya't maya, umiiyak, gusto niya nakasuso kay mommy. So, parang ang bilis ni mommy, wala siyang sapat na gatas. Normal naman talaga na initially, ang milk ni mommy, yung colostrum, yun yung unang lumalabas kay mommy. Konti lang talaga yung amount nun. Pero sa first few days naman ni baby, yung kanyang tiyan, maliit lang din naman. So, kasing size lang siya ng kalamansi. So, whatever yung naproproduce ni mommy for the first few days of life, that is enough na for the newborn. So, eventually, as time passes, basta madalas na magpapadede si mommy, madalas na nagpapalatch. So, eventually, dadami rin ang dadami yung gatas niya. So, na-apply ba natin yung Dok? Yung sinasabi natin na unli-latch na dapat, mayat-maya. Yes. Yes. Bibilangan. Kasi parang yung mga mamis, di ba sinasabi nila na, parang ang sakit na, tama na, pero mamaya pala si baby, gusto pa niya ulit dumede. Oo. Kasi ang best stimulation para dumami yung gatas ng mommy is yung regular sucking ni baby. So, tama yung sinabi mo, Mami Kay, na kapag humingi si baby, walang hindi inoorasan, hindi siya, tawag dito, pag humingi ang baby, dapat alam mo kung ano yung mga signs na gutom ang baby mo. So, kapag humingi, mag-feed lang. Kahit na every 30 minutes, every hour, humingi ang baby mo, magpapadede ka lang. Para mas madalas na pagpapadede, madalas na pagsusak ni baby, yun yung magte-trigger na dumami pa yung gatas mo. So, meaning, sapat na yun. Basta mayat-maya na padede si baby. Okay po, Doc. Noted po yan. Ayan. Para naman doon sa in preparation naman para doon sa mga mami, bago sila manganak, pwede naman silang mag-take ng malunggay capsule or may M2 na iniinom na pwede nilang ihalo sa juice para lang mas dumami yung ma-produce nilang milk. Para pag manganak sila, prepared na yung nila na may bibigay silang enough na gatas para doon sa baby nila. Kaya doon sa mami na nag-worry doon sa first few days na walang maibigay na gatas, padede lang ng padede kasi magpupudos ka ng enough na gatas kay baby. Di ba, Mami Reg? Yes. And during breastfeeding na rin talaga, no? Aside from the increase your fluid intake, tubig ka ng tubig, minsan nga, ginagawa ko pa during nung time ko, ginagawa ko pa toppings ng rice yung malunggay. So, ginagawa ko siya aside from sa sabaw, yung mga tinola, ganyan. Ginagawa ko pa talaga with rice, inuulam ka talaga yung malunggay. It's effective talaga. Wow, lagay sa chicken, tinolang manok, di ba? So, may add lang ako, kasi maraming mommies, especially sa mga first-time moms, ang worry nila, hindi enough yung gatas nila for the baby or kulang, wala silang naproproduce na enough na milk para sa baby nila. So, normal lang yon, especially for the first few days of life. Pero hindi naman ibig sabihin na wala talagang nakukuha. Basta every after feeding, yung baby mo is tulog, satisfied sila, hindi sila irritable. Ibig sabihin, enough naman yung milk mo. I-monitor din natin, especially yung madalas ang pag-iihi, madalas ang pagpupo. Ibig sabihin, may mga nakukuhang gatas naman si baby kay mommy. So, hindi ibig sabihin na walang nakikita si mommy na lumalabas na gatas from her, walang nakukuha si baby milk. Matagal pa yon, in a few, months pa yon na makikita nilang yung tinatawag na milk letdown na visibly na nakikita mong na may lumalabas ng gatas. In time, yes. Pero for the first few days, hindi pa talaga. Huwag silang mawawala ng pag-asa. May mga ibang mommies kasi, no? Parang wala akong milk. So, dapat the more na nagpapa-breastfeed, mas i-encourage pa dapat na magpa-breastfeed. May mga cues naman yung mga babies, di ba? Pag nagugutom na sila, di ba? Yes. Di ba yun? Yung mga cues na yun? Doktora. Yung cues? Naganganga. Pag yung umanganga. pag dilalapit yung parang mag-ano sila. Kayo nagdidila-dila si baby. Lumalabas na yung dila. Nag-open ng mouth. Yes. Yun. So, emphasize din natin, Doc, na yung pag-iyak. Kasi parang yun yung laging, parang indikasyon ng mommy na gutom na ang baby ko na
Kahit pala hindi umiiyak si baby. Yes, may gising. ibang reason. May mga ibang reason pa. Minsan kinakabag lang pala. Or Usually, ang baby ang means of communicating. Which is common lang yung kabag. kaya iyak na iyak yung bata. Oo. Yun. Yung temperature, Basta yung ihi pala na hindi mo napapalitan. Nag-books na pala. Or gusto lang talagang ma-feel yung ni mommy. Yung init kong mami. Yakap ni mami. Gano'n. So, yun lang naman pala, Doc, no? So, importante lang na masabihan natin si mami na ganito dapat ang observe natin, ganito yung makikita natin. As long as pinapafeed natin si baby every time na makikita natin yung mga cues. Yes. So, ngayon naman po, Doktora, yung ating yung mga naging success stories nyo sa mga naging pasyente nyo dito. Bali sa akin, meron akong premature baby na less than 2 kilos, parang around 1.8 kilos lang siya. Siyempre, pag premature, hindi na itatabi agad kay mommy, no? Kasi very important yung at birth, hindi na humihiwalay si mommy tsaka si baby. So, magkasama sila. Important yung skin-to-skin contact pagkapanganak. Kaya lang sa case ng baby, dahil premature siya, talagang kailangan na mapaghiwalay sila dahil ilalagay si baby sa NICU para maobserbahan pa. So, matagal silang naghiwalay, but even though hindi sila sama agad ng baby nila, si mommy, while nagre-recover pa, nakakapag-pump siya ng milk niya na pinapadala niya sa ICU. So, once na ready na yung baby na mag-feed, breast milk pa rin ni mommy yung natatanggap niya. So, eventually, nung naging okay na si baby at nai-room in na si baby kay mommy, dahil si mommy is very determined at dahil alam niya na very important, lalo na sa preterm babies, yung mga benefits na makukuha from the breast milk niya, talagang nagtiyaga si mommy na the whole day nagsistay siya sa NICU para mag-latch, para mag-kangaroo care, diba? And then, nung nag-room in, talagang mayat-maya nagpapa-breastfeed siya. So, eventually, nakakatuwa pag on follow-up, pag nakita mo yung mga babies mo na from 1.8 kilos, nakakahabol na sila ng timbang. Tapos, yung kanilang growth and development within, at par sila with age. So, naman siya. Nakaka-happy. So, maganda po yung support na binigay ng mga healthcare professionals sa kung saan man nanganak, sa hospital. Very Kasi important. binigyan sila ng encouragement na even if hindi na skin to skin sa'yo si baby, no? Pwede kang pumunta dito, pwede kang mag-visit, pwede mo siya i-touch, and then, pag okay na siya eventually, pwede na ngayon, sabi mo, Doc, kangaroo care, and then, hanggang sa nag-transition na siya to actual talaga na breastfeeding. Maganda pong story yun. Si Doc Sally. Sa akin naman, may pasyente kami na nanganak na twins. Ngayon, yung timbang ng baby niya ay mga nasa 1.7 lang. Yung mommy, worried siya kasi baka hindi enough yung gatas na maibigay niya kay baby kasi parang, syempre maliit, parang gusto niya makapagbigay agad ng maraming gatas. Dalawa pa. Syempre natatakot siya, parang, baka hindi ko mabigay yung tamang nutrition sa baby. Pero eventually naman, syempre sinabihan naman namin si mommy na as long as maipapalatch lang si baby, hindi naman agad-agad yan madaming gatas na lalabas sa kanya. Basta maipalatch mo lang siya. Eventually, nakakapagpadede naman siya. Tapos, nung nag-follow up naman si baby, ayun, malalaki na sila. Wala talagang support, as in walang ibang gatas na ibinigay, kundi kay mami lang talaga. How about po si Dr. Reg? Okay. Sa akin naman, kasi actually ito yung very common na mga situation, pero madalas hindi natin kasi siya napapansin. For those mothers na nakaka-experience ng postpartum blues or postpartum depression. So, yung mga ganon, may mga parang mga mothers na parang nalulungkot sila, lalo na when it comes to breastfeeding, na katulad na napag-usapan natin kanina, no, na wala akong supply, paano ko na lang aalagaan yung mga baby ko, na
parang maalagaan ko ba siya ng maayos. Nag-worry sila on how to take care of their newborn babies. So, itong mga mommies natin na gano'n, na parang nakakatuwa na pag ini-encourage or ine-educate natin sila na, hindi, kaya mo yan, na parang i-breastfeed mo lang na-appreciate ka ni baby, na fine-feed mo siya, malaking bagay yan, na parang someday, maiisip mo na parang, ayun, bumalik si mommy, okay na yung milk supply niya, no, na parang, tama ka nga, doktora, dumami nga yung, yung gatas ko. Kailangan lang ng push. Oo, kailangan lang ng push. So, syempre, kailangan nyo i-comfort, yung assurance na parang it's okay na you're enough for your baby, na nakakapag-produce ka ng milk for your baby. And then yun, educate lang din talaga sila. Iniisip kasi nila na parang, I'm not enough for my baby. Pero with the support, with proper education, and practical help, support system, very important din for mothers. Sa mga mothers na nag-go through ng, due to hormones na hindi na natin talaga makokontrol, very important yun. Kaya, very important talaga yung partner dyan. Kailangan, supportable din talaga kay mami. Para kung sakaling pagod na si mami, pwede mo siyang tulungan, patulugin mo si baby. Hindi lang lagi si mami. Pagkatapos ng padedeen, si daddy naman ang magpatulog. Bonding din yun. Hindi puro mami. Okay, Doc, ngayon naman, yung generations ngayon, di ba, maraming ng mga mommies nga na nagpapa-breastfeed, pero parang nagiging common na issue nila, concern, parang nalolosyang sila, parang pumapamit sila, di ba? Karga mo si newborn, karga mo si toddler, ayan. So, ano po yung mga, sa tingin nyo na trending ngayon, na yung mga pampaganda, may effect ba yun sa pagpapasuso? Ano masasabi nyo po sa kanila? Common question yan sa mga mommies. No? Syempre, lalo na ngayon, ang dami mga kaliwat kanan, dami mga aesthetic centers, di ba? Very accessible sa mga mommies. So, common yan, like yung mga gusto nila magpa-color man lang ng hair. Yes. Diba? Magpaputi. Magpakinis ng face. Syempre, yung mga natural. Yung mga natural na changes sa body naman, hindi maiiwasan. So, sa akin naman, mga pwede naman, basta naman ng mommy just make sure na safe yung pupuntahan nilang aesthetic center. Kumaga certified. Yes. Accredited. Yan. Yung mga gagamitin nilang products, mga FDA approved. Kasi maraming lumalabas yung, Doc, no, na parang sa TikTok, sa social media, na parang pamurahan na ng mga daming mga beauty nag-online selling products. ng mga beauty products, diba? So, importante na kailangan tingnan nila yung mga FDA approved, ayan. Pero okay lang naman ba yun, Doc, na gumamit sila? For hair color, yes, okay lang naman. Sa balat po, sa skin, di ba, Doc, pag yung mga buntis ka, pampakinis. parang may itim yung mukha mo na, paano yun, Doc? Okay lang po ba yung sa, Yes. yung pinapahid. Yan, pinapahid sa mukha. Yes, actually, recently, we attended itong parang breastfeeding conference or na may mga bagong studies na, na parang marami na rin ng mga certain na mga skincare or yung mga hair dyes na actually, based sa studies, hindi naman daw talaga napupunta sa breast milk or very limited na not that significant. So, okay lang yan na na it's okay to take care of yourself kasi sabi nga nila, you should always take care of yourself muna bago mo ma-take care din or maalagaan yung Kasi baby. Yung mental health. Oo, mental health. Paano ko aalagaan si baby? Oo, may mga and it's okay. Sabi nga ni doktora, dami yung mga aesthetic clinics ngayon, no, na nagkalat paglabas mo na ng ospital, aesthetic clinic, ayan, nag-offer ng mga laser, pampaputi, ganyan. Pero again, make sure na legit yung clinic or yung mga ibibigay sa yung mga medications is really safe din talaga for breastfeeding mothers. Sige, tama naman po kayo. Marami na po mga aesthetic clinics ngayon. Pero paano kung wala namang budget si mami? Ayun. Kung walang budget si mami, humingi kay daddy. Pero kung wala talagang budget, syempre minsan talaga hindi natin maiwasan na kulang talaga ng budget. So, ang kagandahan naman dito ay mag-exercise. Maraming paraan. Mag-exercise ka. Syempre, kailangan malinis yung katawan. Ang importante dyan, appreciated ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kung ang pinaka-isa pang importante ay sa mata ng daddy, ikaw lang ang pinakamaganda. Ikaw lang ang sexy! Sexy! Oo, sa paningin ni daddy. Hindi, sa totoo lang, hindi kailangan
kailangan talaga yung talagang malinis ka sa katawan. Yun naman ang importante, di ba? Yung iniisip mo na parang feeling mo nalolosyang ka na. Hindi naman masamang mag-ayos. Hindi naman sa mag-ayos ka sa katawan mo. Hindi naman lahat nakukuha sa aesthetic, di ba? Pwede ka naman gumanda, mag-ayos ka na. Ganyan. Importante na yun. Okay po, Doc. Ano po yung final advice nyo sa mga mommies natin, especially yung mga unsure if they can continue breastfeeding? So, ang advice ko sa mga mommies, no, breast milk is still best for babies. So, sa mga nahihirapan, so just believe in yourself. So, huwag kayong magda-doubt sa kakayahan ng isang mommy. So, syempre, at first, maraming struggles. Kahit konti ang gatas sa simula. So, eventually, huwag ma-discourage kasi eventually, dadami rin yung gatas mo. Very, yan ang wonders ng katawan ng isang ina. So, kaya niya mag-provide ng enough for your child. And also, syempre, no, parang if you're in doubt or may mga questions kayo or clarification na hindi nyo naiintindihan or if you're unsure, meron naman tayong mga doctors na pwede nyong lapitan na at least na makakatulong, no, na magpaintindi or isagutin yung mga tanong, no, regarding breastfeeding. Parang nasabi na nilang lahat, pero ang ma-advise ko lang din sa mga mami, syempre, ang final words ko doon sa about breastfeeding ay syempre, huwag tayong mawawala ng pag-asa na kung sakaling konti lang talaga yung gatas mo, i-continue mo lang na ipalash si baby kasi eventually magkakaroon ka din ng gatas naman. Syempre, hindi pa din talaga mawawala yung support ng family. Kailangan, syempre, supporta pa din ng ating happy. Hindi mawawala yun. Para mabigyan tayo ng enough na rest, makapag-produce ng maraming milk, kaya wag nating papabayaan si mami. At syempre, may mga pwede din namang mainom na para mas dumami yung gatas mo, yung mga Malinday capsule, yung mga N2, pwede naman ba? Tsaka, meron na maraming tubig sa bawat. Yan. And of course po, Doc, syempre wag po natin kakalimutan na may mga experts tayo, may mga consultants, merong mga nurses or other healthcare professionals or even po yung mga hindi naman po talaga nasa medical profession pero they are experienced and nakakapagbigay din po talaga sila ng tamang. Kung may mga tanong sila, pwede siya lang mag-message sa natin. Sa breastfeeding group natin, no, sa Facebook. Meron din naman yung mga therapist, di ba, yung mga nagmamassage ng para makapag-produce ng mas maraming milk. Pwede namin silang tawagin. Tsaka yung mga ibang nahihirapan magpalash, pwede din diba? Tsaka, Doc, yung ating dietitian, yan. Yes, proper nutrition. Expert sa nutrition, ayan. Important, very important yung nutrition. May mga cookies dyan na pwedeng kainin na may content ng mga malunggay. Hard work talaga yung breastfeeding. So, salute talaga to all breastfeeding mothers na mahirap magpa-breastfeed pero you continue to feed your babies. So, maraming salamat po, Doc Cathy, Doc Sally, and Doc Reg for generously sharing your knowledge and syempre yung mga experience nyo as an expert po sa breastfeeding. We hope yung mga listeners po natin learn something new and feel more confident about breastfeeding. So join us again for our final episode, session number 3 on August 27, Breastfeeding Ready Hospital Pananaw ng mga leader. So where we'll hear how hospital leaders help shape a supportive environment for mothers and babies. Don't forget to like, share, and follow Breastfeeding Kay Ganda. Sama-sama nating itaguyod ang gatas ni nanay. Kay ganda, kay lakas, kay halaga. I'm your host, Mami Kai. See you on the next episode.